Tay! Alright, welcome ulit sa bahay ng mga Tokmol. Part 7, medyo maraming ganap ngayon guys, kaya marami akong makukwento sa inyo. Simulan natin sa... Ayan, sila MM pumunta ng palengke para mamili ng mga bigas na paninda. Fast forward na natin, nakauwi na sila dito sa ating bahay. Ngayon oras na para mag-share kami, pambili ng ulam. At titignan nilang dalawa kung ano mabibili namin sa share namin tig 100. Dapat aabot na yun ng gabi, as in hapunan. Guys, tanong, ako lang ba? Yung ganito yung nararamdaman na kapag kasanay ka na yung pera mo ay sakto lang, pero madalas kumukulang. Sobrang nakaka-grateful, thankful na kapag nakakabili ka ng ulam, pag nakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Hindi ko lang alam guys sa inyo, pero ako, kakaibang satisfaction ako na nakukuha dito na hindi ko nakukuha sa ibang bagay. So yun, nakarating na nga sila MM at Alvin sa Talipapa, no? Dito kasi sa amin guys, malayo masyado yung palengke. Lalo na kung wala kang motor, mahihirapan ka or mamamahalan ka sa pamasahe. Speaking of pamamalengke, ako guys, sobrang grateful ko kasi para sa akin itong pamamalengke, pagbabudget, pag-isip ng ulam sa araw-araw, sobrang na-try ko na yan. Ang hirap, grabe, kaya alam nyo na, saludo ako sa mga nagbabudget, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kahit sino pa yung nagbabudget para sa pang-araw-araw. Eh, ano lang yung ba dito guys, pag bumili kayo ng isda, pwede nyo ipalinis na. Malaking tulong kasi hindi na namin kailangan i-dispose yung nabubulok na part ng bangus. Kasi problema sa amin yung pagkuha ng basura kasi matagal kumuha ng basura sa amin. Ha? Chill! Uwi na. Tara na, Gora. To the reality. Sina daw gagi? Aso ng makulit. Ano pangalan? Alam nyo? Parang mahal yan sa dagat. At gutom na ako kaya hindi ko na napigilan na kainin yung natirang ulam kagabi. At yan, kakagising lang ni Ate Ay. Marahil sinusulit ang kanyang pahinga, no guys, kasi soon uuwi na rin siya ng Masbate. At pagkatapos ng kanyang mga check-up, results o kung ano man ay uuwi rin naman siyang Masbate. Fast forward naman guys, no, ako yung nag-deliver kasi kami ay nangompra o namili ng mga paninda ni MM. So nahatid ko na nga pala siya sa kung saan namimili siya doon, and then ako, yun, nagpadala ako at bumili ako ng gamot ni ate. And unti-unti na nga gumaganda yung palengke, no. Yan, ngayon dito tayo sa Plaza Guagua. Kung nasaan yung malaking simbahan na ang ganda na ngayon, ang dami na talaga nagbago dito sa Plaza Guagua. At yan, nagpapakarga kami ni MM, hati kami tig 50. Ang laking tulong ng may motor guys kasi kung wala kang motor dito, gagastos ka ng 200 to 300, balikan lang yun. Yan, nakauwi na nga kami, gabi na. At this moment, naisipan kong idikit na nga itong mga swelas or yung sole ng sapatos kasi bala ko talaga silang tahiin. Di ko alam kung kanino to, pero baka sa kapatid ko kasi nakita ko nakatambak sa bahay. Pero misteryo pa rin dahil hindi raw sa kanya yun. At ito, umigib na nga ako ng tubig dyan para gamitin namin. Kailangan namin magigib guys araw-araw kasi wala kaming gripo dito eh. Ano po? Bibiliin ko to. Akala ko tapos na yung araw at oras na matulog, pero nagising ako dahil dumating sila Bikay, si Kuya Buyboy. Galing pa yan sila guys Maynila na nakamotor lang. Siguro 3 hours ang drive. At yun guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa part 18.